beloved Boss Mike Cervera. Ano to? Teka muna. Ano pinaglalaban nito? BBM, the best flood control na guni-guni. Gusto mong pag-usapan natin yung flood control? Ang mga bobong DDS, pag hindi makasagot sa argumentong topic, yung bang may topic tayo na meron na tayong tinatalakay, sisingit sila ng ibang topic. Ugali nila yan. Huwag natin palagpasin ito. BBM, the best sa flood control na guni-guni. Talaga ba? Hindi ko maintindihan Ito ba binabash mo si Pangulo? Kung hindi naman, liwanagin mo Melon juice Kasi minsan nakikita kita. Maka BBM ka. Oo. Ito, BBM, the best sa flood control na guni-guni. DDS ka ba o ano? Paki-comment Pero sige, bahala ka sa paniniwala mo. Sabi ko naman, welcome kayo. Yan ba ang gusto nyo? Ikat natin tong topic kay Maharlika. Yan. Yes. Blood control budget baka mo? Ito. Ayan, mga kababayan ko. Sa mga hindi nakakaalam kung bakit sinisisi si Pangulo pagdating sa flood control, Ito, pansinin ninyo. Mga hinayupak na mga DDS na to. Mga hinayupak na mga DDS. Ito na mga kababayan ko. Pansinin nyo. Flood control scam ni Digong. Tingnan ninyo. 2016, 64 billion. 2017, 80 billion. 2018, 141 billion. 2019, 133 billion. 2020, 90 billion. Buti na lang nagkaroon pa ng mga kababayan, ng pandemic. Kung hindi, talagang mas malaki pa yan 2021, 101 billion. Huling-huling taon mga kababayan, 100, kulang-kulang 130 billion. Pakinggan natin si Kuyang. Pasok. Mga DDS, flood control budget baka mo? Ito. Ito yung naging pondo ng tatay nyo sa flood control simula nung 2016 hanggang 2022. At alam nyo ba? Alam nyo ba? Sabi niya, alam nyo ba? From 2020 to 2022, kasama na dyan yung naging 51 billion flood control. Nino! Budget ni Pulong para sa Davao. Ano na mga DDS? Ang lalakas ng mga loob nyong maghanap Ang lakas nyo ng loob nyo maghanap. Ito naman si Melon Juice Alam mo, sa totoo lang, talagang certified DDS ka na. Diba? Matapos butatayin yung argumento mo, pupunta ka na naman sa iba. Hanggang kailan ba kayo ganyan? Hanggang kailan kayo mananatili sa inyong pinaglalaban na yung mga tagapagsalita nyo sumusuko na? Hindi nyo pa rin ba isusuko yung kamangmangan, katangahan, kabubuhan nyo? Oo, mahal namin kayo. Kaya kami nagkakaganito. Ang hindi lang namin maintindihan ay kung bakit kayo nanatili sa ganyan. Kung ganun talaga, ang inyong pinaglalaban, wala na kaming magagawa. Puntahan nyo si Digong. Kung hingin nyo na makapasok kayo sa kulungan, yung pagiging panatiko nyo para makabawi kayo sa tingin nyo na nagawa sa inyong mabuti ni Digong, huwag nyo siyang hahayaang maghugas ng puwet niya. Ang gawin nyo, dilaan nyo yung puwet niya, yun ang panghugas nyo at pangpunas. Gawin nyong wet wipes. Yung mga dila nyo, gawin nyong wet wipes para kay Digong. Kahit mga 1 linggo lang. Para naman masabi na nakabayad na kayo sa kanya ng inyong pagkakautang na loob. Ang mga DDS handa yan. Ay oo, syempre. Idol handang-handa sila. Kahit ano gagawin nila. Kaya huwag niyong hahayaan, biling ko sa inyo, na maghugas ng puwet si Digonyo sa pamamagitan
nang gawin yung wet wipes, yung mga dila nyo sa puwet ni Digon nyo, bawing-bawi na kayo. Okay? Billing ko yan, ano? So yan, mga kababayan. Naku, grabe, no? Matindi, ano? So, eto na, mga kababayan ko. Haba kasi nito. Sobrang haba, mga kababayan. Ito pa, na ayon di umano kay Attorney Kaufman na mas gusto na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumalik ka na sa Pilipinas, sabihin mo yung mga kaso mo doon. Ano po ang reaction niyo doon? Sa totoo lang, mga kababayan, nawawala yung ano ko eh. Nawawala yung focus ko sa topic ni Roque. Mas nakatutok ako sa itsura nito. Pag tinignan nyo si Roque, mga kababayan, tignan ninyo. Hindi ko ma-imagine kung eto si Berting Labra eh. Naalala nyo po ba, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, idol ko po yan si Berting Labra. Pero sa pagkakataon na ito, mga kababayan, kamukhang-kamukha niya. Roque! Hoy, Berting Labra, hindi mo kami maluloko. Yung itsura ni Roque, mga kababayan, mukha ng undin. Alam niyo yung undin? Sino nakakaalam ng undin, mga kababayan? Yung undin. Sino nakakaalam? Ha? Ha? Undin! Kamukha ng undin to. Tuloy. Una po, no? Nagtataka ako na nabanggit yan ni Mr. Kaufman. Hindi nga. Galing nga kay Roque, galing yan kay Digong. Sinabi kay Kaufman na ipaabot sa'yo. Kung hindi mo naiintindihan, ako na lang nakakaunawa sa'yo. Nagets mo? Kung hindi mo naiintindihan, ako na lang nakakaunawa sa'yo. Dahil hindi mo maunawaan na sinusuka ka na ni Digong. Yan ang totoo. Kaya kung ako sa'yo, tigil mo na yung kalokohan mo. Hindi ka mahal nun. Parang yung boylet mo. Hindi ka naman talaga mahal nun eh. Pera lang ang gusto sa'yo. Diba? Walang pagkakaiba yan kay Digong. Diba? Kaya ikaw, tumigil ka na. Huwag mo nang ipagpilitan yung iyong sarili sa taong hindi ka naman mahal. Huwag mo nang ipagpilitan yung sarili mo sa taong hindi ka mahal. Dahil masakit talaga yan. Ang sakit-sakit nung ginawa mo ng lahat, binigay mo na ng lahat. Kung si Digong nga, kalbo yun, mga kababayan. Kung si Digong nga, panot yun, malamang pati wig neto, binigay doon. Oo. Ganun yun, mga kababayan. Diba? Sa sobrang paghanga ni Roque kay Digong, buti na lang, medyo makapal ang buhok ni Digong, Malamang ho, mga kababayan, ultimo wig neto, iaalay kay Digong. Diba? Ang iniingat-ingatan ko, kaisa-isang wig ko, na tinatago-tago ko pa, at katabi sa pagtulog ko. Malamang yan, tinatanggal niya pag natutulog. Tapos katabi niya. Iaalay niya kay Digong. Roque, tama na nga. Drama mo eh. Kasi ang sinabi ni Kong Pulong, wika Hindi. Bola lang si ni Pulong. Huwag mo nang gamitin si Pulong. Roque, makaramdam ka naman. Si Pulong, binobola ka lang nun. Siyempre, kaharap ka. Huwag mong gamitin yung sinasabi ni Pulong na, ikaw ang unang-unang ang hahanapin ni Digong pag siya'y nakalabas. Kalukuhan yun. Kalukuhan yun, Roque. Huwag kang maniwala. daw ni Tatay Digong, pag siya'y makalabas, akong unang-unang taong hanapin niya. Nais kong makita niya ako dito sa dahig kung siya man ay makakalaya. Nakahanap pa ng dahilan para manatili sa dahig, mga kababayan. Diba? Nakahanap. Kamukha ni Suba Guerrero.
Grabe mga kababayan, matindi. Eto na, dito na sila natataranta. Shortcutting ko na mga kababayan ha. Shortcutting na natin to. Pasok! Natataranta sila rito. Naku, mamaya na natin talakayin si Attorney Trixie. Pasok! Tuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagsasabing sila'y tiwala at kontento sa trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Paano na yan ngayon? Mas marami talaga yung mga Mas marami talaga yung mga kababayan. Yung mga taong nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sabi ko nga sa inyo, inovertikan yung rating ni Buday. Parang sumakay ng Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Etong si Pangulong Bongbong Marcos para lagpasan yung pong rating ni Buday. Ito na. Batay sa tugon ng masa survey ng Octa Research na lumabas 2 araw matapos ang SONA ng Pangulo. Batay sa naturang survey, umangat sa... Yan na mga kababayan ko. Trust rating. Ng Octa mga kababayan. Mula April 60%. Ngayong July mga kababayan 64%. 64% ang trust rating ng Pangulo ngayong Hulyo. Mula naman sa 59% itong Abril. Pumalo na ngayon sa 62% Ay mga kababayan, performance rating. April 59%, July 62%. Grabe mga kababayan, ang taas niya na yan Ang taas niya yan. Rating ng presidente. Ayon sa Octa Research, ang naturang resulta ay nagpapakita ng positibong tugon ng publiko sa Pangulo, lalo na't nagpapatuloy ang pagtaas nito mula sa kanyang nakuhang ratings sa huling bahagi ng 2024. Patataisan pa natin yan. Diba? Galit na galit yung mga DDS dito, sa totoo lang. Patataasin natin mga kababayan ang rating ni Pangulo. Opo, hanggat hindi nakukuha yung mga kababayan pinakamataas, 100%. Di ba? Tuloy. Bukod dito, nananatili din ang Pangulo na opisyal na may pinakamataas sa trust at performance ratings sa ikalawang bahagi ng 2025. Siya ngayon ang pinakamataas. Ang trust rating at performance rating. Mga kababayan, sa lahat, ng mga empleyado ng gobyerno. Sa lahat ng leader, mga kababayan ko, si Buday wala na. Nandun na sa puwet ni Pangulong Bongbong. Aamoy-amoy na lang yun sa mga puwet ni Pangulong Bongbong. Yung trust rating, performance rating ni Buday, hanggang puwet na lang. Kaya yung mga DDS, mga kababayan, ano pang ginagawa ninyo? Sumama na kayo kay Buday. Amuyin nyo ang puwet ni Buday. Di ba? Mga kababayan ko, amuyin nyo. Samahan nyo mga kababayan, amuyin nyo nila Buday ang puwet ni Pangulo. Bango yun, mabango. So mga kababayan, mahaba na po ang ating hindi natin natalakay lahat. Sorry sa inyo. Pero mga kababayan, babawi po ako sa inyo. Try ko. Mamaya Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe bago lumayas sa channel ko. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.